Hello, good morning, good evening. So dito naman po tayo ngayon. At ating pag-usapan sa ngayon ang katotohanan. Isang masikip at mapait na katotohanan na yun pala si Digong Duterte ay sobrang demonyo na klaseng pagkatao niya. Siya po ang isang tao na hindi ka mananiwala kung gaano siya kademonyo. Kaya dapat po siya isusunugin. Kahit susunugin pa siya ay hindi sapat pambayad yung kanyang katawan para sa mga buhay na kanyang inutang. Ganun po ang lumalabas sa ating sitwasyon sa ngayon. So, ang ating pag-usapan sa ngayon ay ito po ang ginawa niya kay Mayor Jed Mabilog. Si Mayor Jed Mabilog ng Iloilo City, tandaan niyo po, ang napakasakit dito ay kasalukuyan siyang mayor ng isa sa pinakamalaking lungsod sa Pilipinas. Nang siya ay napilitang iwanan ang kanyang pagiging mayor sapagkat walang ibang kapalit kundi buhay niya. So, yan po ang nangyari sa kanya. So, kung gano'n ang nangyari sa kanya, na ang ibig naman sabihin ay talagang talagang walang kasing sama itong Tatay Digong ninyo. So, ngayon, ipipresento ko sa inyo ito yung isang interview, isang testimonya ni Mayor Jed Mabilog na pagkatapos ng 7 taon na pag-exile o pagtatago sa Amerika, kung saan siya ay tinanggap ng United States of America bilang proteksyon sa kanyang sarili at lahat ng buong kanyang pamilya, asawa at anak niya, ay bumalik na siya ngayon sa pag-asa na nawawala na po ang lahat ng taong gustong pumatay sa kanya. At ang utak na ito ay walang ibang demonyo na tinuturo niya, kundi si demonyo Digong Duterte. Yan po ang katotohanan. So pasensya na po yung mga subscriber ko na makadigong, pero ito po ang lumalabas na ebidensya na wala ka ng ibang ibig sabihin nito, kundi maniniwala ka talaga. Kasi hindi naman po tatakbo sa Amerika si Mayor Jed Mabilog kung hindi po totoo yung totoong kwento na kinuwento niya na nangyari sa kanya. Biro mo talagang saved. Kung tawagin mo ka sa boxing pa, saved by the bell. Kung tawagin mo pa kung minsan sa pagsusulat ko noon sa sports writing community, escape to victory. Kung mag-away yung dalawang team, it was an escape to victory, walking the tightrope. Ganon yun. Dito naman ang nangyari kay Jed Mabilog, tanging Diyos lamang, milagro lamang, tanging Diyos lamang ang makakasalba sa kanya. At naisalba siya ng Panginoon. At nakaposisyon na pala ng ambush sa kanya sa Krami. 20 mahigit na killer ang nag-abang sa kanya sa Camp Krami. At iniimbita siya ni Bato na pumunta sa kanyang opisina sa Krami noong si Bato ay PNP chief pa. So ganun po ang nangyari dyan. Buti na lang, hindi lahat ng general ay masama. May isang General Bernard Diaz na tumawag sa kanya sekreto at ang boses ay parang umiiyak na natatakot. Sinabihan siya na, Mayor, sumibat ka na. Wala na nga, papatayin at papatayin ka. At marami na pala sa bahay niya sa Iloilo ay marami ng mga pulis na papatay sa kanya. At siya, bago siya sumunod siya sa usapan kay Bato na siya ay mapupunta sa Camp Krami, siya ay may mapapatayin ng 20 na killer mahigit na o nag-aabang sa kanya. Kaya po, pakinggan niyo po ito, yung kanyang testimonya na talagang
maawa ka na lang sa kanya kahit mayor siya. Ibig sabihin, yan po ang sitwasyon na kahit gustuhin mo man maging mayor, ay ayaw na ayaw mo maging mayor. Ganun po ang nangyari. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ang kwento ni Mayor Jed Mabilog. Ito siya. And since there are no objections from any members, perhaps we can grant the request. Yes, Congressman Adjong? Yes, it's not an objection, Mr. Chair, but perhaps a suggestion. Would it be prudent, especially for our first-time attendees, to take their oath first so that this committee may be able to establish the veracity and the truthfulness of what they're about to share to this committee? In fact, that is a standard procedure that we require, especially in, they have already, okay. So if they have already administered their oath and taken their oath, then I will draw that request perhaps, Mr. Chair. Thank you. Thank Just you, a matter of Congressman. standard procedure. Thank you, Mr. Chair. Yes, Congressman Adjong. Now we proceed. As I stated earlier, there are no objections granting the request of Congressman Paduano to allow former Mayor Jed Mabilog to deliver a statement before the Quad Committee. We will give you a short, your opportunity to deliver your statement, but please make it short because the topic today is actually limited only to POGOs. Please proceed, Mayor Jed Mabilog. Mga iginagalang na mga miyembro ng Kamara de Representantes, Your Honors, good morning. Noong mga nakaraang linggo, nabalitaan ko po ang pagnanais na makapagsalita ako na maging resource person sa hearing ng Quad Committee. And I would like to take this opportunity to thank each one of you for allowing to speak. Maraming salamat po. Napaisip ako nang marinig ko ang balita. Sabi ko sa sarili, ito na siguro ang tamang pagkakataon na malaya akong kukuha ng lakas ng loob at magsasalita ng katotohanan kahit ako pa ay natatakot at may pangamba sa aking buhay. Una po sa lahat, I declare that I was not and never will be a drug protector. I don't know personally nor did I benefit in any way from any illegal drug personality in Iloilo or anywhere else. After 7 years of exile, dahil sa napolitika at walang basihang mga akusasyon, kaliwat kanang mga paratang at higit sa lahat mga banta sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya, narito po ako ngayon at humaharap po sa inyo. Naging kabataang barangay chairman, number 1 city councilor, vice mayor, at mayor in 2010, 13, and 16. And was fortunate to have been chosen as the top 5 world mayor in 2014. That also included the former president as a nominee. In the campaign against illegal drugs, as mayor and as mandated by law, I am aware of my authority to set local policies and priorities related to crime and drugs. I'm also aware that under the law, the PNP and PDEA handle crime investigation and response and the combating of drug trafficking and enforcement of drug laws, while the mayor relies on the police and PDEA to implement them. And so when I became mayor, and having made aware that there were existing drug groups in the city, I immediately initiated anti-illegal drug activities, campaign and policies, among others, multiple programs, one of which is to activate the Barangay Anti-Drug Abuse Councils. In 2014 po, according to PDEA,
Iloilo City was the first in the country to have 100% of its BADAC activated. In the 6 years that I have been mayor of Iloilo City consistently received national recognitions from PIDEA and the PNP in the years 2014, 2015, 2016, and even in 2017 for the comprehensive programs including rehab, logistical support to the PNP and PIDEA in their drive against illegal drugs. Since the existence of these drug syndicates in our city was deeply rooted, I relied on the expertise of the local PNP and regional PIDEA to deal with these groups while I focused on the socio-economic programs that would address the root causes of poverty that expose the vulnerable population to cope against the evils of illegal drugs. But all of these efforts were ignored by the Duterte administration. Kung matatandaan po ninyo, nagsimula ang lahat ng ito nung bigla na lamang na isama ang mga pangalan sa PRRD narco list ng administrasyong Duterte. Isang listahan naglalaman ng mga pangalan ng mga kilalang public official na di umano ay sangkot sa illegal na droga, mga paratang na walang basihan, at kahit kailan ay hindi naman napatunayan. As a matter of fact, until today, there are no drug-related cases that have been filed, especially in the legal courts, against me and my person. Pero kung inyong titingnang maigi, isinama ang pangalan ng kalaban sa politika sa isang validated list ng mga drug personalities sa kasunod na PRRD list. Sa kabila ng mga questionableng impormasyon, walang validation o confirmation man lang na ginawa kahit na anumang ahensya ng gobyerno sa Malacanang initiated list. Itong PRRD list di umano ay naging hit list. Sa isang public forum ng PIDEA noong 2018, mismo ang Regional Adjudication Committee o tinatawag na RAC ay nagsabi na wala yung pangalan ko sa kanilang listahan. While in the Iloilo City Anti-Drug Abuse Council meeting, then PIDEA 6 Regional Director Hil Pabilona and Iloilo City Police Director Colonel Remus Canieso officially ang nagpatotoo na wala rin ang pangalan ko sa drug list. Ngunit, nanatili ang listahan sa kanilang mga record. Hanggang ngayon, lahat ng mga paratang at akusasyong ibinabato sa akin ay patuloy na sumisira sa aking reputasyon at pati na rin ang reputasyon ng minamahal kong Iloilo. Dahil sa seryosong banta sa aking buhay, napilitan po ako na hindi bumalik from an international speaking engagement in Japan at lisanin ng aking pamilya ang bayang buong pagsisikap naming itinaguyod ng may dangal. PRRD even assigned Lieutenant Colonel Espenido to Iloilo and announced with a threat, mabubuhi pa kaya siya? Ibig sabihin in Tagalog, mabubuhay pa kaya siya? Referring to me. Pinalad po ako na meron akong speaking engagement sa isang international conference sa Japan, kaya nakaalis ako ng bansa. Paulit-ulit ang pagbabanta ni Presidente Duterte sa media, harap-harapang sinasabi, papatay daw ako. So when government killed him, we started to dig and we found the bones of the policeman still in their uniform. And so we had to take him out. I said, go and take him out. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast nationwide. I said, you're next. You're next. Saan ang mayor ninyo dito?
Sana yung pinalitan mo, Mayor. Saan ba si Mayor? Sinabi ko sa kanila, balik ka dito. Ano, patayin talaga kita. Julius Ronald Pacificador, Amtek Antique, Jed At alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. On August 28, 2017, I received an unexpected call from former PNP Regional Director Bernardo Diaz. He invited me to meet with PNP Chief Ronald De La Rosa, now Senator, at Camp Crame, Quezon City, at noon the following day. The next morning, on August 29, I arrived at the Ninoy Aquino International Airport at 10 a.m., ready to proceed. But then the call started. First, they moved the meeting to 3 p.m., and then by 5 p.m., it was delayed again, this time to 6 p.m. At around 5 p.m., a PNP colonel called me and, in a voice that sent shivers down my spine, literal po yun, warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Crame, they will kill you. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. The next day, on August 30, I took the first flight out to Japan, not knowing if I would ever return. Upon arrival, I received a message from General Diaz to call a number. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. His words brought a brief moment of hope. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. The weight of the conspiracy against me was unbearable. This general couldn't live with the guilt of seeing me killed, he said, and warned me to destroy my Philippine SIM card and phone immediately, and told me because my phone is going to be wiretapped. My hands trembled as I realized how close death had come. I knew then that I was no longer just a target. I was in a battle for my life.
Dumiretso po kami sa US at nag-apply ng political asylum. Mapalad po kami na pinagkalooban kami ng US ng political asylum. It took 15 months for them to investigate and see the validity of us not being involved in illegal drugs, and all these accusations are all false. Ito ay isang patunay na walang nakitang kadahilanan na ibinigyan kami ng political asylum in March 2019. Masakit at malungkot, ngunit napilitan akong lumisan mula sa aking sinumpaan tungkulin sa aking pamilya at sa kababayan kong Ilonggo, na sinumpaan kong pagsilbihan, hindi dahil sa nagkasala ako, kundi dahil nanganganib na po ang aming buhay. I come before you today not merely to recount my sufferings, but to highlight a critical flaw in our system, one that allows law enforcement agencies to be weaponized for political purposes. That illegal drug trade stems from the ills of our society, from poverty to corruption of government institutions, including our law enforcement agencies. By using state institutions to carry out personal vendettas or silence perceived enemies, undermine the foundation of justice and democracy in our country. Sideline. No individual should be allowed to wield such unchecked authority regardless of their position or power. Ang karanasan at ng iba pang mga katulad kong biktima, lalong-lalo na ang mga mayors na pinagbintangan, ay ang nagmulat sa amin sa mga pagkukulang at kakulangan ng ating law enforcement agencies. Kailangan mapatibay pa ang mga institusyon ito upang hindi basta-basta magamit o maimpluwensya ng politika. Masigurong makakapagsilbi ng may integridad, walang kinikilingan at may respeto sa batas. Ang panawagan po namin sa inyo, manguna po ang hustisya at magkaroon ng reforma sa ating sistema, partikular sa pamamalakad ng ating law enforcement agencies. Accusations must be duly validated and authenticated first before any public announcement to avoid shaming and destroying the honor, reputation, and good image of hardworking and innocent persons. Higit sa lahat, panagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Naintindihan namin, Mayor. Naintindihan namin. Tuloy mo. Mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Pasensya na po. Maraming salamat po sa Quad Committee dahil 7 taon po. Ayun. Nahihirap talaga po. Maraming salamat Antig dahil damdamin. nabigyan niyo po kami, ako, at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pamahalan at ng mga minamahal ko Ilonggo at yung Iloilo na tinawag po Shabolized.
Magandang araw po sa inyong lahat. Dakbanwas ang Iloilo. Bugal ko, my city, my pride. I am Iloilo, proud to be Filipino po. Salamat po. Madamo ang salamat, Mayor Jed Mabilog. Maraming salamat, Mayor Jed Mabilog. Madakal at salamat. Tapos marakil na salamat sa hoping, piyapiyakan. Allah will bless you, God will bless you, at kailangan ipagpatuloy natin ang laban nito. Nakikita niyo si Mayor Tommy Esmiña, katabi niya. Mayor dati yan, kasabayan niyang mayor ni Mayor Jed Mabilog. Si Mayor Tommy Esmiña, yan ang nagkipag-away doon sa killer na babaeng police colonel na tinalaga ni Digong sa Cebu City. Na nung lumipat sa Cebu City, maraming namatay sa Cebu City. But maswerte lang to si Tommy Espiña at hindi siya pinag-initan. So yan lamang po ang ating pag-usapan sa ngayon. Mamaya na po ako magbibigay ng meron lang akong gagawin. So sabi ni Jovita Carucan, mabuhay ang aming mahal na Mayor Jed Mabilog from Cabanatuan, Iloilo. Naiyak ako. So lihog lang sa tanan ng mga Ilonggo, mga di kitatanan para kay Mayor nga makakuha na sa sang kinatawag nga katarungan. So ebanghelina din nila, hirap paging public servants. So damo salamat. Polo Carpio, grabe ang latest Okta research, hirap pa place ang mga progressive. Hindi bali din. We will do something. God will help us who are progressive thinkers. Tapos Philip Bisagala who's as a chilling statement. Arnel Molino, kung ang Diyos ang magligtas kay Mayor, tiyak din mananalo si Attorney Dr. Toto Kausing for Senator at Diyos po ang tutulong sa atin. Hatsipot po Duterte at Sara, mga swapang mga evil at si Kibuloy. Bebelo Zamudyo, gandang gabi. Cecility, good evening Doc. Toto watching from La Paz, Iloilo City. At tapos Jomar Gia Kaniga, natakan daw sa tana mamati. Ano timo dia Jomar kada way timo na natandong belatyago nimo sa karatabo. Arthur Gomban, ang pinakahayop na presidente ng Pilipinas, dapat ICC soon. Norbert Chiquito, gandang gabi. Ima Figuro, Jovita Carucan, Jomratia Sabad, Stephen Roy Consulta, Cecil Wong, Chong, greetings sa imo, Engineer Toto, Doc Toto from Ilonggo in America, Evangelina Denila, Josefa Celestino Garfield, Cecil Wong Chong, Minda Gahi, tapos si Hakbang na matatapang sa inklusyong Pilipino. Tapos si Cosain Abato o Mapia Magabi, kagabi sa langon sa mga pagariakan, ago pakatakan, Rosa Barm sa Lanao, ago sa Maguindanao. Piapekan o langon san, Evangelina Dila sa mga bugto akan, mga Muslim, si isa channel akan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsenia Ernesto, Rus Havana, Frances, Ricky Mantili, Julita Macaraig, Arsenio Ernesto, pwede kay isa ako sa choir sa father ni Boysilis, rest in peace, nga nagaharana kada birthday ni Mayor Jed Mabilog, antisma tabo ang tanan. Julita Macaraig, Helen Bagyo, Mike Fickelson, tapos Gabs Jeremiah, CF, Silver Lingaw, tapos si Christopher Talabukon, si Gerardo Gardo Makapinlak, CF Misa Jones, Hernando de la Merced, Wonder Mike, tapos si Venerando Lamila, good evening my Senator Toto, patuloy pagsiwalat sa kadiliman at ang kadiliman ng mga taong walang takot sa Panginoon. Ophelia Salbahan. Hello po, kabunyog, mga kabunyog, magandang gabi po sa lahat. Philip Isagalla, sa mga kabsat ko, na imbagarabim, kada kayo amin. Sa mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan, Masanto Silabi,
si kayo amin, no? Jelly Robles, I'm from Iloilo na mabait si Mayor Jed. Sa mga kababayan ko sa route ng aking mga Kausing at Centeno family din, meron kasi Centeno from Pangasinan, nag-migrate doon sa Iloilo at diyan sila sa Ahoy nagsimula. Barutak, Ahoy. So, ang nanay ko naman, mga kabag-anak namin, mga Catalonia, Kausing, mga Posadas, diyan sa Ahoy, sa Iloilo, no? Ang magandang gabi po sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat diyan. Sa mga mga Santuyo family, sa mga Rojas family diyan, sa mga Espinosa family diyan. Oh, yung mga kamag-anak ko diyan sa Barangay Mangurukuro, Barangay Progreso, sa Ahoy, Iloilo, sa Barangay Pili, mga Centeno family nandiyan din. So, Imor Nibal, magandang gabi na imbag rabim sa mga taga La Union, Marcelo Dacanay, Milan, Frederick Iloro, good evening, Idol Toto Kausing, the best senator ng mga masang Pilipino. Salamat po, Helen Baguio, Presperes. At hanggang dyan na muna tayo at mamaya itatakel ko ang mga legal na aspeto sa mga kasong ito. Si Doming Ligario, dapat lang na madaliin ang ICC, Evangelina Dinila, Rogelio Tapado, Los Angeles, Evangelina Dinila, George Lacuin, tapos 7 Roy Consulta, Lala Murillo, maraming salamat po sa inyong bigay na sticker sa YouTube. Inju Lakana, Dr. Engineer Toto, Kausing Gabayan po sana kayo. Kipage Pitas, Joselita, Josefa Celestino Garfield, walang hiya kadotards. So, Ben Gonzaga, maayong gabi ikanimong Ben. Bisag asa man ka, siguro tawagan ta ng kaunya, ha? Ano sa atong project, itabangan ta kasi imong problema, unya katong giingon ni mga biktima ni Duterte, ato buhaton gamaan og papel ipadala nato sa International Criminal Court. Sa uban pod sa ibang rin mga gusto mga biktima rin sa Ilocos, sa Central Luzon, sa Bicol, sa Visayas, sa mga Waray, mga Ilonggo, mga Buhlano, mga Cebuano, hanggang sa Mindanao, mga Surigao-non, sa mga Ilonggo din yan sa Mindanao, mga Muslims diyan, mga Maranao, Maguindanao, mga Tausug, kung sino po mga biktima sa inyo diyan sa panahon ng drug war ay open po ang tulong natin na maghanap tayo ng ng linya at gagawin natin papel ninyo at maipadala natin sa International Criminal Court, hanap tayo ng linya. Jose Naig, kawawa vlog ang Iloilo pag natuloy pa si Sena Duterte. Kaya nga, sa totoo lang ayaw namin kay Sara Duterte dahil po yan ang kinatatakutan namin, mas matindi pa siya kay Digong Duterte. Kung nagkakataon, Salvador Espinosilio, ito yung nagtatanggal sa balat kayong maskara ng drug war ng Duterte admin kapag napatunayan dahil tuwiran namang binanggit ang mga opisyal ng PNP na sangkot. Si Evangelina Dinila, o sige, magandang si Ray Kausing. Maayong gabi, parente. O sa mga kamag-anak ko, mga tupas dyan sa Barutak, mga Kausing, ano pa mga kamag-anak ko dyan sa mga Dignadisi family. O magandang gabi po sa inyong lahat. At hanggang dito lang muna tayo at mamaya na tayo babalik. At magandang gabi. Digong Duterte. Nabibilang ng iyong araw. Bukas, hindi ka na sisikatan ng araw.